Mga kapatid, marahil ay mag-start na po tayo sa ating pong online Bible study. Marahil ay dagdagan na lang po natin ang ating pong singing para po makahabol din po yung ating mga kapatid sa ating pong online Bible study. Sige po, awitin po natin itong Ako ay iyo o Panginoon. Ako ay iyo, hiling mo'y dinig, badya sa aking pag-ibig. Kaya't matindi kong minanais na sa iyo umiling. Ilapit mo ako, O Jesus, sa kinamatyan mo, Diyos. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong dumalo. Pakabanalin sa paglilingkod nang ako ay magusto ng matatag na pagtitiwala at sa iyo'y sumunod. Ilapit mo ako, O Jesus, sa kinamatyan mo, Diyos. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong dumalo. May kalaliman ng iyong pag-ibig na di ko pa malilimutan. Ngunit ang ilog ay kung natawid, saka ko mababati. Ilapit mo ako, O Jesus, sa kinamatyan mo, Diyos. Ilapit mo ngayon, O Panginoon, sa dugo mong dumalo. Sige po, maraming salamat mga kapatid. Siguro isunod po natin itong sa Diyos ang luwalhati. Sa Diyos ang walhati, ikaw ay dakila. Mundo'y dinahal, anak niya'y binigay. Buhay alay niyang patubos sa sala, sa lahat ng
dugo sa nakatugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawan. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Kapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laki, higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y managalang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, walhati bigyan. Sige po, maraming salamat po sa ating pong inawit. Marahil ay kausapin po natin si Brother Norman para sa ating opening prayer. Sige po, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyayang gabi po na pinagkalob niyo po sa amin sa oras po na ito. Sa buong maghapon po sa pag-ingat po ninyo sa amin. At ito po ay biyaya din po na kami po ay magkakatipon sa pamamagitan po ng online upang kami po ay makapagpatuloy po sa pag-aaral po ng iyong mga salita. Patuloy po namin dalangin po na pangunahan niyo po ang aming po mga puso at kaisipan upang wala pong maging hadlang sa aming pong pakikinig, maging aming po mga paligid, ang internet connection, at patuloy din po ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng inyo pong mga salita. Bigyan niyo po siya patuloy po ng karunungan po na nagmumula po sa inyo. Patuloy din po, Ama, sa oras po na ito, sa inyo po namin idinadalangin po ang mga kapatid po na hindi po namin nakapiling po sa pag-aaral po ngayon. Nawa sa mga susunod po mga pagkakataon po ay sila po ay makasama po namin sa napakahalagang po na pag-aaral po na ito. Ingatan niyo po kami sa amin po mga kanya-kanya po mga tirahan po sa oras po na ito. At sa inyo po namin po lubos na pinagkakatiwala ang aming pong pag-aaral po. Ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Norman, sa prayer. Ngayon po ay handa na po natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng kanyang mga salita. Binibigay ko na po sa kapatid po natin kay Brother Wilson. Good evening po mga kapatid. Mag-check lang po ako ng audio kung maayos po ang dating po ng ating audio. Okay po, Brother Wilson, malakas po.
Mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral sa aklat ng Timoteo. Dito po sa 1 Timothy chapter 5, simula 17 po hanggang, kung di ako magkamali, ay hanggang 25 po. Ah, itong chapter 5 ng 1 Timothy. At marahil po ay maganda po kung may mga Biblia rin po kayo dyan sa bahay, o kung matulungan din po tayo ng mga kapatid natin na nagpo-post ng mga talata sa ating pong mga screen, ay mas lalo rin pong ganda. Pero mas maganda rin na nakabukas yung mga Bible po natin para nakakapag-notes o nakakapag-mark tayo sa ating mga pag-aaral. Dito po sa verse 17, dito po sa aking salin, ang sabi niya, ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa iba yung karangalan, lalong-lalo na nga ang nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. At sa verse 18, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan niya. Verse 19, huwag tatanggap o laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong maliban sa 2 o 3 saksi. Verse 20, sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. 21, pinagbibili lang kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na inirang na iyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi, na huwag mong gagawin ang anumang pag-ayo. Verse 22, huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba, ingatan mong malinis ang iyong sarili. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Verse 24, ang mga kasalanan ng ilang tao ay hayag na nagsisipanguna sa paghukom, at ang ilang mga tao naman ay kanilang sinusundan. Kauli-ulian, kung di ako nagkakamali, gayon din naman ang mabubuting gawa ay hayag, at ang mga di gayoy hindi maaaring ilihim. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, at tinihiling ko po uli na tayo po ay manalangin muli. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pagkakaloob niyo po sa amin ang ganitong pagkakataon na kami po ay makapagpatuloy sa mga gawaing iglesia, lalong-lalo na po ang pag-aaral sa iyong mga salita. Ingatan mo po kami sa aming pag-aaral, at nawa ang iyong kalooban at ang katotohanan ng iyong mga salita ang siya pong aming lubos na matunghayan, sapagkat alam po namin na ang iyong mga salita ay lubos na makapangyarihan. Ito ang siyang nagbibigay ng liwanag sa amin upang matutunan namin ang mga ninanais mo sa iyong iglesia. Kaya dalangin po namin na ingatan mo kami at pangunahan mo po kami sa oras na ito. Ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo na may labis na pagtitiwala at pasasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Noong nakaraan po ay napag-aralan po natin ang mga naunang mga talata dito sa chapter 5 ng 1 Timothy, na kung saan po ay ang pagpapahalaga po sa mga balo, no, sa mga widows and widower.
At nakita po natin sa mga nagdaang pag-aaral natin na ang isang iglesia ay mayroon po siyang tungkulin na tulungan, suportahan, akayin ang mga balo, lalong-lalo na po yung mga balo na wala na talaga pong mga kamag-anak at ang mga balo na naging masipag naman sa kabanalan at sa gawain ng Panginoon. At pinayuhan din ni Pablo si Timoteo na ang mga batang balo naman ay hangga't maari ay hayaan at ikayatin na kung maari sila ay magsipag-asawa nang sa ganon sila ay malayo sa tukso at malayo sa kasalanan. At nakita po natin sa ating pag-aaral nung nagdaang pag-aaral natin ang katotohanan na itinuturo ni Apostol Pablo kay Timoteo sa iglesia doon sa Efeso ay ito'y kalooban ng Diyos sapagkat nakita rin po natin na maging sa matandang tipan lalo na sa bayang Israel ay ipinakita rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa mga balo. At ngayon naman po ay dito sa ating binasa, pagkatapos na bigyan pansin o sabihan ni Pablo si Timoteo na galangin at bigyan ng karangalan at tulungan ang mga babaeng balo, ay dito naman sa bahagi ng ating mga binasa ay binigyan niya naman ng pansin ang mga elders sa church, no? Sabi niya, ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa iba yung karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo. Mahalaga rin po na nakita natin ang bagay na ito na kung saan ay pagkatapos na bigyan ng pagpapahalaga ni Apostol Pablo ang mga babaeng balo, ay idinako naman niya ang isa pang mahalagang tungkulin at obligasyon ng iglesia ay itinuon niya sa mga matatanda. Ang matanda po na tinutukoy dito ay hindi po yung matatanda sa edad. Maliwanag po na ang mga tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay ang mga leaders sa church. Sapagkat naniniwala tayo sa biblical leadership ay ito po ay sa mga matatanda. Dito rin sa bahaging ito ng sulat niya, matatanda. At maganda po na makita natin ang bagay na sinasabi niya rito, ang matatanda na namamahalang mabuti. Siguro yun muna yung rule well. No? Yun po yung makikita natin dito. Yung salitang rule well. Sa English, ginamit yung salitang rule well. Siguro po, i-identify. Mahalaga po kasi na ma-identify po natin yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Tila meron siya na ang tungkulin ng iglesyang ito ay itinuon niya doon sa mga ang matatanda na namamahalang mabuti. Sa English, ginamit po niya yung, sabi niya, the elders that rule well. Yun po muna yung sigurong ating titignan, yung salitang rule well. Ano po yung mapapansin natin dito sa para ma-identify po yung
mga matanda na nagsisipamahalang mabuti, ang sabi niya, in-identify po ni Paul yung lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Yung pong mga elders na sinasabi ni Apostol Pablo, ito po yung mga, sabi rito, nagpapagal, who labor in the word and doctrine. Actually, yung salita pong labor, kung titignan natin sa Greek word, kopiao. No, kopiao, yun po yung sa Greek word niya, yung salitang labor. Imply, sabi niya, working to the point of exhaustion. Yung sweat and weariness, sabi ron. Ito yung mga ginamit yung exhaust, yung parang, yung talagang nag-aaral, no, yung kumbaga para silang yung parang yung mga estudyante ngayon ay talagang napakadami nila pong mga gawain, ang mga nag-aaral ngayon, no? At yun yung isang tinutukoy ni Apostol Pablo, yung nagpapagal sa salita. Ito yung nag-aaral, nagbabasa, nagme-meditate, may mga devotional, yung nagdidig siya sa Word of God, no? At yung nagpo-focus siya sa Scripture. Ito yung labor, yung in-depth studies of God's Word para accurately maibigay niya yung tunay na kahulugan. At yun po yung isang bagay na mailalarawan natin ang isang sabihin natin na namamahalang mabuti. At makikita natin yung salitang well, nagsisipamahalang mabuti. Ibig sabihin, yung effort niya, yung nagkakaroon ito ng sabihin natin na effective spiritual leadership. Particularly doon sa pagtuturo at pangangaral o pangangaral at pagtuturo. Alam natin na magkaiba ang teaching sa preaching. At napakahalaga po na ng bagay na yan na makita natin kung sino yung mga namamahalang mabuti. Sabi nga, hindi siya yung passive teaching. Tinignan ko po yung passive teaching, parang hindi siya masyadong, kumbaga sa mababaw, hindi masyadong lubos na nabibigay yung tunay na layunin at kahulugan ng mga salita ng Diyos. Kaya yung salitang rule well, ito yung lead, shepherd, oversee spiritually. Siguro, tingnan natin yung mga supporting verse natin. Like for example, dito sa Hebrew 13:17. Tingnan natin yung para makita natin yung tunay na sino yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Tila hindi lahat ng nagtuturo ang tinutukoy niya rito. Meron siyang exemption, meron siyang tinutukoy na talagang sila yung pagtutuunan ng pansin ng iglesia.
o mayroong responsibilidad ang iglesia sa kanila? Sino po ito? Dito sa Hebreo 13, talatang 17, ang sabi rito, magsitalima kayo sa miminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa. Leader, watch over your soul. Ang sabi po rito, for they watch for your souls. Pansinin din po natin yung salitang nagpupuyat. Ibig sabihin nito, naghahanda. Para kanino? Hindi para sa personal gain niya. Para sa iglesia. Para sa mga kapatiran. Yun yung tinutukoy dito. Siya ay naghahanda, yun yung salitang nagpupuyat. Yun yung tinutukoy ni Pablo. Yung mga talagang ibinibigay ang kanilang oras, panahon, sarili para sa salita ng Diyos. Hindi para sa kanila. Para sa mga kapatiran. At doon sa Gawa 20:28, halos alam natin ito dahil ito po ay madalas natin na pagdadaanan sa ating pong mga pag-aaral, lalo na pagkarating sa mga kalalakihan, sa leadership, o sa mga bagay na may kinalaman sa pangunguna sa iglesia. Ang sabi niya, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon. Although sa English, ginamit niya yung over the which the Holy Ghost had made you overseers. Yung salita pong overseer, ito po yung seers, no? Overseers. Ito yung ang isang matanda sa iglesia na they rule well. Ito po yung may malasakit sa iglesia. Yun yung word na overseers. Kaya inalintulad dito ni Pablo sa kanyang sulat ni Lucas sa kanyang sulat dito sa mga Gawa. No, bagamat ito ay galing kay Apostol Pablo sapagkat ito ay pulong ng mga matanda sa iglesia na pinatawag niya. Inalintulad niya ang charge sa isang kawan, mga tupa na nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng pangunguna, nangangailangan ng pagbabantay, sapagkat mayroong mga gustong sumila, may mga gustong kumain o nakawin sila. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa 29, aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Ang tinutukoy niya rito, yung mga lobo, ito yung ang gusto lang nila ay pangunahan yung kawan. Hindi protektahan ang kawan. Actually, yung mga ganid na lobo rito, ito yung
mga nagdadala ng mga maling aral. At yan ay sinabi rin ng ating Panginoong Yesus sa mga ebanghelyo na mag-ingat kayo doon sa mga nakasuot na parang mga tupa, although ginamit niya rin yung tupa. Ibig sabihin, siguro ito yung parang titignan mo siya, mabait siya, titignan mo siya, magalang siya, titignan mo siya, napakabuti niya. Pero ang problema, siya ay ganid na lobo na ang gusto lang ay leadership, not to protect yung mga tupa. Kaya napakalaga po noong pag-aaral, pagbabantay, at higit sa lahat yung pangunguna. At sabi nga, ito rin po yung mga matanda sa iglesia na ang layunin ay hindi pansarili. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 2 to 3. 1 Peter chapter 5 verse 2 and 3. Sabi po rito, pangalagaan ninyo, una naka-address ito sa matatanda nga sa inyo, umaaral akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kalwalatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos. Ito yung concern, no? Love and concern na nasa inyo. Paano natin pangangalagaan ang kawan ng Diyos? Ako sa mga turo at sa mga pangangaral, yun ang kahalagaan. Yun yung purpose. Yun yung purpose ng ating pangangaral at pagtuturo. Na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasaya na ayon sa kalooban ng Diyos. Ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Shepherd willingly, not for gain. Yun po ang mga namamahalang mabuti. Sila po yung sabihin natin na nagpapagal sa salita, nagpapagal sa pangangaral at pagtuturo. Kaya kung babalikin natin po yung pinag-aaralan natin, tila si Apostol Pablo po, pagkatapos niyang binigay ang iglesia sa Efeso ay mayroon silang tungkulin sa mga babaeng balo na sila ay tulungan, na sila ay bantayan o parangalan o bigyan ng honor, no? Inilagay naman ni Apostol Pablo dito sa mga talata na ating pinag-aaralan sa mga elders, sa mga leaders sa church na nagsisi pamahalang mabuti. Lalo na sabi niya yung lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita. Katunayan yung salita po ritong sa English, tingnan natin yung verse 17, ginamit yung double honor. Double honor. Yung double honor rito, yung respect and then yung financial support. Yung honor, ginamit yung salitang honorarium, no? At yun ay tumutukoy sa pagtulong sa pagrespeto plus financial support. Yun po yung double honor. Yun po yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Bakit ko po nasabi yun? Sa verse 18 makikita po natin.
Sabi niya, for the scripture set, sabi niya, no? Yung pong pag-support o yung pagtulong sa mga pangangailangan ng mga nagpapagal sa salita, sabi niya, for the scripture set. Siguro tingnan natin sa Tagalog, sabi niya, dito sa verse 18, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan niya. Napakaganda po na makita natin, hindi lang pala yung mga babaeng balo lang ang kailangan na tulungan, no? Kundi yung mga elders na nakikita natin na talagang sila'y namamahalang mabuti, ang kapakanan ng iglesia, ang kanilang tinitignan, pinaghahandaan nila ang kanilang mga sarili at ang kanilang mga nagpapagal sila para sa salita ng Diyos, nang sa ganon ay maibigay ang mga tunay na kahulugan o mensahe ng mga salita ng Diyos. At ito ay ginagawa nila ng may kasiyahan at hindi sa kanilang pansarili. At sila ay kailangan bigyan ng iglesia ng tinatawag na mataas na respeto, yun yung double honor and financial support. At alam niyo po, ito pong talatang ito, kinot lang ni Apostol Pablo mula sa Old Testament. Sa Old Testament, tingnan po natin yung scriptural foundation po nitong sinasabi ni Apostol Pablo na tulungan yung mga elders, no? Ito po ay according sa kanya ay ito ay scriptural. Makikita po natin ito sa Deuteronomy, siguro. Tingnan po natin at Deuteronomy sa Old Testament chapter 25 doon sa verse 4. Bubuksan ko rin yung sa aking Bible. Sabi niya, huwag mong lalagyan ng pugong ang baka pagka gumigiit. Sinabi naman ni Pablo, do not muzzle an ox. Huwag mong lagyan ng busal ang baka, sabi niya, no? Huwag mong lagyan ng pugong ang baka pagka gumigiik. Alam po natin yung gumigiik, yung siya po ay kumbaga ay tinatanggal niya yung bunga doon sa pinaka sanga noong trigo o yung pinaka kung saan siya nakalagay, no? At alam niyo kung titingnan natin itong Deuteronomy chapter 25, ito ay tungkol sa pagiging makatao. Kung titingnan natin ito, kung babasahin natin ito simula verse 1, ang tema rito ay tungkol sa pagiging makatao. Kaya dito isinama both yung sa mga hayop ay maging humane tayo, no? Yung animal treatment, maging makatao tayo sa pagtrato sa mga hayop tulad ng baka. Sapagkat ito ay ibinigay na kautusan ng Panginoong Diyos upang magbigay siya ng tinatawag na moral principle, yung pagiging makatao nga, no, na matutunan ng mga Israelita, ng mga anak ng Diyos, na sila ay maging makatao sa mga tao at ganun din sa mga hayop. Na magkaroon sila na deserving sila doon sa makabahagi sila ng
benepisyo kung doon sa mga napoproduce nila. Sabi nga nung nabasa ko, sabi niya, the law establishing a broader moral principle that laborers deserve to share in the benefits of what they produce. Yung pagiging makatao. At ito ay ini-apply ni Apostol Pablo dito sa Timothy. At ganoon din sa, tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 9. Itong kautosang ito, itong prinsipyong ito na pagiging makatao, na kailangan ay maging parehas tayo, maging makatao tayo sa mga nagtatrabaho sa atin, maging ito man ay hayop or tao. At dito sa 1 Corinthians chapter 9, simula rito sa verse 9 hanggang 14, sabi niya, pansinin natin, basahin natin to. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong lalagyan ng busa lang baka pagka gumigiit. Ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos? O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito sinulat. Sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa at ang gumigikay sa pag-asa na makakabahagi. Kung ipinagasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay-bagay na aming anihin ang inyong bagay na ayon sa laman. Kung ang iba ay mayroon sa inyong matuwid, hindi baga lalo pa kami? Gayunmay hindi namin ginagamit ang matuwid na ito, kundi aming tinitiis ang lahat ng mga bagay upang huwag kaming makahadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi baga ninyo nalalaman na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay na banal ay nagsisikain ng mga bagay na ukol sa templo? At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana? Verse 14, kahuli-hulian. Sabi, gayon din naman, ipinagutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. The same principles. Hindi lang po sa Efeso, hindi lang ito pinaalala ni Pablo sa Efeso, maging sa Corinto. Sapagkat kung ang Diyos po ay binibigyan niya ng halaga ang mga hayop at nagbigay siya ng kautusan tungkol sa bagay sa mga hayop upang tratuing makatao ang mga hayop, sa tingin ko, higit po dapat ang mga naglilingkod na tapat sa Panginoong Diyos. Naniniwala ako na ang Diyos ay binibigyan niya ng halaga at gantimpala ang mga tapat na naglilingkod sa Kanya, mga nagpapagal sa Kanyang mga salita. At sa Galatia Kapitulo 6, mayroon ding binahagi si Pablo sa mga taga-Galatia. Galatians chapter 6, verse 6. Sabi niya, datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Although ang subject matter dito ni Paul is bring your burden in one another. At maliwanag na sa ating pakikidala, sabi sa Galatia 6:2, mangagdalaan kayo ng pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. At alam natin kung ano po yung utos ng Panginoon. Yun yung pag-ibig. Yun po yung pag-ibig. Yun yung pag-ibig na sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ang paglilingkod
ng mga matanda sa iglesia na may pagpupuno, mayroong pangangasiwa na nagbibigay ng kanilang buhay. Yun ay ginagawa nila dahil sa pagmamahal. Kaya meron silang malasakit. Tinitignan nila ang kalagayan ng iglesia. Ano bang pangangailangan? Pinaghahandaan nila ang mga pangangailangan ng iglesia. Nagpupuyat sila, meaning naghahanda sila. Tinitignan nila kung ano yung kailangan. At yun ay pag-ibig. At ang tulungan yung mga balo, yun ay pag-ibig. At yung tulungan yung mga nangangasiwa sa iglesia ng may pagpapagal at kaayusan at bunga. Yun ay pag-ibig. Kaya alam nyo, mahirap ituro ang pag-ibig. Not by words. Kaya nga, kung ang mga hayop ay pinapahalaga ng Diyos, makatao rin ang inaayaan sila na makinabang doon sa kanilang ginigiit. Sabi nga sa Lucas 10:17, maging ng ating Panginoong Jesucristo, Lucas 10:7, sabi ng Panginoon, it is the same principle. Sabi niya, at magsipanatili kayo. O doon sa verse 5 kasi sabi niya, at sa alinmang bahay na inyong puntahan, pasukin, ay sabihin ninyo muna kapayapaan, etc. At kung mayroon doong anak ng kapayapaan, ng inyong kapayapaan, manatili sa kanya. Datapwat kung wala, ay babalik ito sa inyong muli. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Halimbawa, nagsishare ka ng gospel, kung mapayapa doon sa pinupuntaan mo, kung tinatanggap ka ng mabuti, o kung nadidiscern mo na hindi ka tinatanggap ng mabuti, ano sabi rito? Sabi niya, sabi nga niya sa ibang salin, ipagpag mo yung paa mo, huwag ka nang bumalik. Kaya nga dito sa verse 7, sabi niya, at magsipanatili kayo sa bahay ding yaon, na kanin at inumin ninyo ang mga bagay na kanilang ibigay, sapagkat ang manggagawa ay marapat sa kanyang kaupahan. Huwag kayong magpalipat-lipat sa bahay-bahay. At sa alinmang bayan, tingnan natin, sabi niya rito, na inyong pasukin at kayo kanilang tanggapin ay kanin ninyo ang mga bagay na iyain sa inyo. At pagalingin ninyo ang mga may sakit na naroroon at sabihin ninyo sa kanila na lumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Datapwat sa alinmang bayan na inyong pasukin at hindi kayo tanggapin, magsilabas kayo sa kanilang mga lansangan at inyong sabihin. Kaya sometimes po, even ako po, ang tinitignan ko rin yung acceptance ng mga pinupuntahang puntahanan upang ipangaral ang Ebanghelyo. At kuminsan ako rin ay, although gusto natin yung nangangaral tayo ng Ebanghelyo, pero pagka ganun yung trato sa iyo, ang sabi rito, maganda pa yung huwag ka nang pumasok, ay lumabas ka na lang. Sabi nga sa verse 11, pati ng alabok ng iyong bayan na kumakapit sa aming paa ay ipapagpag namin laban sa inyo. Gayon may inyong talastasin ito na lumalapit ang kaharian ng Diyos. Kaya dapat may discernment tayo. Kung totoo ba yung pagtanggap sa iyo o may pagkukunwari. Kung may pagkukunwari, maganda. Pagpag mo na lang yung paa mo. Ibig sabihin nito, ipaubaya mo na siya sa Panginoon. Subalit doon sa mga, sabi nga, the laborer is worthy of his wages. Sabi doon sa English. Kaya ito pong pinag-aaralan natin po na tinuturo ni Pablo kay Timoteo bilang isang
young leader. Mahalaga na ito po ay at ako'y naniniwala na ang Diyos ay nalulugod sa isang iglesia na pinahalagaan ang mga katuruang ito na ibinigay ng Panginoon. Kung babalikan natin yung pinag-aaralan natin, hindi po, medyo maaga pa, isang point pa lang po tayo, bali 4 po yung puntos natin dito, o 5 ata. 5 yung puntos natin. Honoring faithful elders, handling accusation against leader, impartiality in church judgment, yung caution in approaching leader and recognizing, tapos yung personal instruction ni Paul, yung sa bandang uli. Pero siguro balikan muna po natin yung mga sumunod na talata dito sa pinag-aaralan natin. Mahalaga na nakita natin ang isa sa mga binigyan diin ni Apostol Pablo na bigyang pansin sa iglesia ay yung pong mga matanda sa iglesia na nagsisipamahalang mabuti, aring may karapatan sa ibayong kapurihan. At biblical po yon at nakalulugod po sa Diyos yon. Binigyan liwanag ni Pablo na yon ay hindi mula sa kanya, ito ay mayroong biblical principles. At nakita natin kahit sa matandang tipan, ang bayang Israel, ang mga anak ng Diyos, ay pinaalalahanan na maging makatao kahit sa mga hayop na kanilang inaalagaan, sapagkat mayroon silang karapatan. At dito sa verse 19, maliwanag na dito, sabi niya, laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong. Dito sa verse 19. At gusto ko rin pong tignan natin po ito sapagkat ito po ay protection against false accusation sa mga leaders sa church o elders sa church. During that time point, alam natin na maraming mga Jewish, mga Hudyo na pumupunta sa mga churches, dinidiscredit po nila even Paul at minsan yung mga leaders, dinidiscredit nila. At ito po yung mahalaga na makita rin natin, yung ito isang proteksyon sa mga elders, lalo na po doon sa mga nakikita natin na nagmamalasakit. No? Although alam natin na hindi perfecto ang mga leaders natin o ang mga elders sa church. Noon din kasing panahon na yon, yung background lang nitong teksto natin, marami rin kasi na mga dinidiscredit si Paul to take over yung leadership sa church. Kaya sinisiraan si Paul. At maaaring si Timoteo din. Kaya nga sinabi rin ni Pablo na wag mo ngayon amakin ang iyong kabataan. At maganda na makita rin natin po itong bagay na ito. Yung para ma-protectionan. Kaya doon sa Deuteronomy, siguro tingnan natin bilang mga supporting verse natin. Kasi ang mga leaders ay, sabi nga ay, kumbaga, vulnerable sila doon sa mga criticism. No? Dito sa Deuteronomy, chapter 19, verse 15, siguro bilang mga supporting verse natin. Deuteronomy, chapter 19, verse 15. Buksan ko rin po kasi yung aking Bible. Sabi rito, isang saksi ay huwag titindig laban sa kanino man,
sa anumang kasamaan o sa anumang kasalanan kanyang pinagkasalahan. Sa bibig ng 2 saksi o sa bibig ng 3 saksi ay pagtitibayin ang usap. Even sa mga batas ngayon, no, ginagamit po ito, yung mga batas po na ito na binigay ng Diyos. At even sa iglesia, ito ay isang napakahalaga na mga panuntunan natin. Lalo na ito po ay same principle din doon sa mga church discipline, no? Doon sa Matthew 18 verse 16. At alam natin na mayroong mga kasalanan na dapat ay ang iglesia o si Timoteo bilang isang young leader ay makita niya ang mga bagay na ito, no? Matthew 18 verse 16 sabi niya, datapwat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng 1 o 2 upang sa bibig ng 2 saksi o 3 ay mapagtibay ang bawat salita. Ito ay principle sa church discipline. Kaya napakahalaga rin po nitong prinsipyo na ito. Ito ay biblical. Ang Diyos ay ninanais niya ito na maging fair, patas. Kaya ito po ay isang panuntunan din. Kaya nga dito kung titingnan natin, kung itutuloy natin yung pagbasa dito sa ating pinag-aaralan sa 1 Timothy, makikita natin dapat walang partiality. Chapter 5. Dito sa sabi niya, una yung protection sa mga elders. Wag siyang basta-basta tatanggap ng sumbong. Pero sabi niya, sila na mga nagkasala ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Actually, dito pumapasok po yung church discipline. At kuminsan kailangan po na kino-confront, nire-review yung mga kasalanan sa loob ng iglesia. Kaya tingnan natin yun sa verse 21. Sabi niya, pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng mga anghel na inirang. Alam natin na yung mga angel, isa sila sa mga nagmamasid sa iglesia. Kaya po yung pagbibelo ay mahalaga rin, hindi lamang para sa Panginoong Diyos, hindi lang sa Ama, hindi lang sa Panginoong Yesus, para din sa mga anghel. Sapagkat tinitignan nila ang iglesia kung ang mga kababaihan ay mayroong pagpapasakop o kung sila ay namumuhay na para sa Panginoong Diyos. Sabi niya, at ng mga anghel na inirang na inyong ganapin ang mga bagay na ito na walang pagtatangi, na wag mong gagawin ng anumang pag-ayo. Kaya yung dapat po fair. Wala tayong inaayunan. Hindi dahil kamag-anak mo o hindi dahil malapit ka, kaibigan mo o close kayo, no. Fair po. Pansinin natin yung mabigat na sinabi rito ni Pablo. Pinagbibili ng kita sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus. Very, very hard to, mabigat na salita po ito. Na tila may malaking pananagutan tayo sa Diyos kung mayroon tayong favoritism, meron tayong partiality, meron tayong itinatangi. Tandaan po natin, sila na mga nagkasala
ay paalalahanan mo sa harapan ng lahat upang ang iba na may mga takot. Kaya napakahalaga rin na tinitingnan po ang mga bagay na yan. Malaking pananagutan po sa harapan ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo po ay nagtangi o nagkaroon ng impartiality sa loob ng iglesia. Kailangan po kasi natin i-expose yung gawa ng kadiliman. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 11. Hindi po pwede natin cover up. Okay? I-ignore. Sabi po rito at huwag kayong makibahagi sa mga walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus iyong sawatain. Sapagkat ito po ay sa ganitong pamamaraan na kalooban ng Diyos ay napapanatili ang kabanalan sa iglesia. Kaya po, ito po ay proteksyon sa iglesia. At sila po ay, kaya nga, dito sa 21, kung titingnan natin, sabi doon sa pinag-aaralan natin, sa verse 21, sabi, pinagbibilinan kita sa paningin ng Diyos. No? Sa English, nga natin sa English, sabi niya, I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angel that thou observe. Pansinin natin yung observe these things without preparing one before another. Ito po ay pinapakita po rito na napakaseryoso po ng isang desisyon ng isang leaders. Dapat po no favoritism, no bias based on status, relationship or emotion. No po, hindi po. Maging sa Santiago, doon sa Santiago ay hindi ako nagkakamali doon sa James chapter 2 verse 1. James chapter 2 verse 1. Sabi, mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya na ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kalwalatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Although ito ay kaya ang leadership sa church ay very serious matter. Kasi kung minsan yung mga desisyon mo magre-reflect doon sa kahatulan ng Diyos. Ang Diyos po kasi ganun siya, hindi siya, ang Diyos wala siyang favoritism. Deuteronomy chapter 10 verse 17. Sa Old Testament. Na natin Deuteronomy chapter 10 verse 17. Sapagkat ang Panginoon ng inyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao ni tumatanggap ng suhol. Ibig sabihin yung sometimes kasi pagka meron kang
profit or pakinabang sa isang tao, sometimes, kumbaga parang binibigyan mo siya ng favor. Ang Diyos daw hindi po ganon. At bilang mga leader sa iglesia, isa sa mga pinapaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo, kahit bata lamang po siya, pag nakita niya yung mali, pag pula-pula, hindi pwede po yung pagbibigay ng sabihin natin bias. Hindi po maganda po yon. Hindi po nalulugod ang Diyos sa bagay na yon. Kaya po, yun po itong ating tinatalakay ngayon. At dito sa verse 22, ito naman ay paalala rin ni Pablo na sabi niya, do not lay hands on anyone hastily. Sa Tagalog, ginamit niya yung salitang huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Ni huwag kang makiisa sa mga kasalanan ng iba. Yung dapat iwasan din po ako, sa totoo lang, nagninilay-nilay din po ako nung mga nakaraang gabi. Although kasi sabi nga sa Panginoon, ako'y nag-pray talaga na humingi rin ako ng tawad kung ako'y nagkamali sapagkat alam niya ang layunin, ang purpose ng puso ko ay matulungan o mabigyan ng opportunity ang mga kapatiran. Pero isang bagay ang dapat na nating matutunan na do not lay hands on anyone hastily. Sapagkat mayroon tayong pananagutan o yung appointing or ordaining leaders o although nung panahon na yon, ganun yon, no? Dahil hindi pa buo ang Bible, inutusan si Pablo na mag-appoint, mag-ordain ng mga leaders. Pero dahil ngayon ay meron na tayo, buo na ang Bible, tayo ngayon ay wag din tayong magmadali na nire-recognize agad natin yung iba. Siguro yun yung isang bagay na gusto kong matutunan din ng ating iglesia. Although gusto natin lahat magamit, sapagkat yun ang nakalulugod sa Panginoon. Siguro yun ang titignan natin. Sabi nga tama yung sinabi rin ni Pablo doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 6. Dapat hindi siya bago-bago, not a novice, no? Kung minsan lang mahirap sukatin yung kailan ba yung bago-bago. Ito ba yung kahapon lang naligtas? Yun lang isang taon naligtas, no? Ayon doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 6. Pero kung titingnan natin doon sa gawa sa stress, yun yung magandang panuntunan. Kasi minsan meron naman matagal na sila, pero kung minsan ay hindi yung paglago nila. Kasi sa gawa, Kapitulo 6, talatang 3, sabi ng mga apostol, choose men of good reputation and filled with the Holy Spirit. Siguro, at kasi yung wrong leaders bring damage sa church. Yung sinasabi rito may mabuting katunayan. 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Gawain ng iglesia is a serious business, is a serious matter. It is a delicate matter. Ang leadership ay isang delicate matters. Kaya siguro ito po'y ngayon i-apply natin sa ating local church. Maging maingat tayo ngayon. At kauli-ulian, siguro tapusin na natin po ito. Dito sa, dalawa pa pala yung points natin. Dito sa verse 23,
Ito naman yung personal instruction. Sabi ni Paul, wag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak. Una po yung alak dito, yung wine dito, ang wine po during that time sa panahon po ng New Testament, even sa Old Testament po, ang wine po ay medicinal siya, ginagamit siyang medicine, gamot. Sapagkat dito ay tila si Timoteo ay mayroon siyang karamdaman, o sabihin natin na siya ay mayroong iniinda na sakit, no? At sa iyong madalas na pagkakasakit, sabi niya, kaunting alak dahil sa iyong tiyan, meron siyang konting problema sa kanyang tiyan, no? At kaya po minsan hindi lahat po ng nagkakasakit ay pinapalo ng Panginoon. Minsan talagang iyon ay bunga ng kanyang katawan. Ay si Pablo, mayroon din siyang thorn in the flesh. Minsan ito'y gawa din ng kaaway. Kaya dapat ito ay nagbibigay ng itong personal instruction ni Apostol Pablo kay Timoteo ay ito ay isang praktikal at na dapat pangalagaan din ng ating katawan. Sapagkat ang ating katawan ayon sa unang Korinto 6:19-20, ito ay templo ng Espiritu Santo. Kaya bilang mga spiritual leader, kailangan din tayo sigurong maging yung concern, balance, spiritual, physical. At yan ay marahil ipapanalangin ko rin para sa aking sarili. Kauli-ulian siguro dito sa 24 to 25, sabi po rito, ang mga kasalanan ng ibang tao ay hayag at nauuna sa kanila sa paghukom. Gusto kong makita natin dito yung sinasabi ni Pablo, gayon din naman ang mabubuting gawa. Ay hayag, at kung hindi kayo ng mga iyon, hindi mananatiling lihim. Siguro i-point out natin to. Sabi niya, although yung men dito ay generic, tumutukoy sa mga tao o sa mga tao sa iglesia o sa ibang tao. Sabi niya kasi rito, ang mga kasalanan ng ibang tao ay hayag. Ang kasalanan, obvious siya. Yun yung magandang makita natin dito. Yun yung pinapaalala ni Paul dito. Hindi pwedeng maitago yun dapat sa atin. Lalo na sa ating mga nangunguna, dapat may discernment tayo sa bagay na yon. Ano yun? Visible yun. Ang the way siguro sa pagsasalita nila, the way sa mga pag-uugali nila, sa pananamit nila, sa lahat ng aspeto, nakikita po yun. Yun yung tinasabi ni Pablo rito na hayag. Although yung iba naman, minsan nakatago. Pero yun ay marireveal din. At ganoon din naman daw po yung mga mabubuting gawa ay hayag din. Makikita din naman po natin yon. No? Although yung iba, lihim nilang ginagawa yun, pero napapansin din natin yon. Nakakalungkot dito sa bagay ito na sinasabi ni Pablo, yun nga ang nakakalungkot yung minsan yung mali, yung kasalanan, yung pa yung ina-appreciate ng mga believer kaysa doon sa mga mabubuting gawa. Tandaan natin, sabi nga ni Solomon sa Ecclesiastes 12:14,
God will bring every work into judgment. Sa 1 Corinthians 4:5, sabi niya, God will reveal hidden things. At sa mga huling panahon, i-reveal talaga ng Diyos both sin and righteousness. Kaya po, ito po yung mga bagay na gusto ko pong nakita natin dito sa pag-aaral natin. Yung summary po ng yung mga points po natin. Number 1, honor faithful leader, handle accusation carefully. Yung verse 19 to 20. Practice fairness and impartiality, verse 21. Cautious in appointing leaders, verse 22. Take care of personal health, yung verse 23. Trust God to reveal truth over time. Magtiwala tayo. Huwag tayong magpadaya. Kaya sa mga application naman siguro, ito yung mga pwede nating itanong sa sarili natin. Do I honor support spiritual leaders properly? Second, I am careful not to entertain and verify accusation. Do I treat people fairly without favoritism? Am I patient in recognizing and appointing leader? Am I living a life that will stand when revealed? Kaya po, nawa po ang mga bagay po na ito ay nagdala po sa atin ng mga pagbubulay at nawa ay masumpungan ng Diyos sa ating iglesia ang mga bagay po na ating pong natunghayan sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan na nahayag. Tulungan mo po na ang mga katotohanan ito ay tunay na maitago po namin sa aming mga puso at ito ay magsilbi kong gabay sa aming buhay bilang mga anak mo, lalong-lalo na po sa pangunguna po sa iyong iglesia. Nawa po ay matutunan po ng aming iglesia ang mga katotohanan ito. Nabigyan po namin ng pagpapahalaga ang mga babaeng balo at bigyan namin ng pagpapahalaga ang mga leaders na tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa iyong iglesia. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa at ang bawat tahanan. At ang lahat po ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong anak na si Jesus. Amen. Sige po, ibalik ko muna po sa ating MC kay Brother Abel. Pero kung meron po tayong mga katanungan, malaya po tayo na makapagtanong. Kung mayroong mga karagdagan regarding po dito sa ating tinalakay, malaya po tayo na makapagbigay ng mga karagdagan. Sige po, mga kapatid, maraming salamat din po kay Brother Wilson sa pagtuturo din po sa mga salita ng Panginoon. Ngayon po, tulad po ng ating ginagawa, samantalain po natin ang pagkakataon kung mayroon po tayong katanungan. Ganun din po yung tungkol din po yung sa nasabi rin po ni Brother Wilson, yung kung may karagdagan din po. Ngayon po ay malaya po ang bawat isa na makapagtanong din po. At ganoon din po, pasuyo na rin po sa ating pong FB Live baka meron po tayong mga question doon sa mga kapatid po natin na nakikinig din po. Sige po mga kapatid, wala po ba tayong mga tanong?
Pasuyo din po sa ating FB Live, baka meron po tayong question doon sa mga nakinig po. Sige po, maraming salamat Brother Jan. Sa ating pong Google Meet, baka meron po tayong question sa mga kapatid na nakapakinig din po. Sige po, mga kapatid, last call po kung meron po tayong question. Sige po, baka nawa ay naging malinaw po yung ating pong naging pag-aaral at nawa ay doon po tayo doon sa naintindihan po natin. Siguro kausapin na lang po natin si Brother Jan para sa ating pong closing prayer. Sige po, tayo po ay magwakas po sa isa pong panalangin. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, amin pong pinapasalamatan, Ama, ang inyong pong pag-iingat po at pagkakaloob po sa gabi po na ito sa amin pong online Bible study. Salamat po sa mga kapatid na dumalo at sa inyo pong anak na ginamit. Sa mga kapatid po na hindi rin po namin nakasama, patuloy dalangin po namin ang pag-iingat at pangunguna po ninyo. At nawa sa mga salita po ninyo na amin pong napakinggan po ngayon ay mabalikan po nila sa panonood po sa recording video at sa lahat din po ng aabutan po ng inyong pong mga salita. Patuloy po ang dalangin po namin ng banal na Espiritu ang manguna po sa pakikinig. Amin pong pinapasalamatan muli, Ama, ang inyong pong mensahe po sa amin. Patawarin niyo po ang bawat isa, ang inyong pong iglesia sa mga pagkukulang po sa mga bagay po na amin pong nakita. Ang amin pong pag-support, hindi lamang po sa mga balo, at ganoon din po sa mga lingkod po ninyo. Tunay po na nagmamalasakit po sa gawain. Amin pong dalangin, nawa ang mga bagay po na ito ay hindi lamang po namin napapakinggan, paulit-ulit po na natuturo, kundi tunay po ang bunga ng Espiritu, ang pag-ibig po, ang makita po sa amin. Patuloy din po na magamit po kami sa ganito pong mga bagay. At hindi lamang po yun, sa lahat din po ng amin pong napakinggan, patuloy na dalangin po namin. Hindi lamang po nawa amin pong naririnig po ang mga bagay po na ito, kundi habang ito'y amin pong naririnig, ito po ay maisa puso po namin, maisa buhay po namin. Patuloy na dalangin po namin na ang inyong pong iglesia, ang mga kalalakinan po na maaari nyo pa rin pong gamitin. Patuloy ang banal na Espiritu nawa ang patuloy na manguna po sa mga puso po namin at tunay po ang pag-ibig po ang maghari po sa mga bagay po na pagnanais po namin, sa mga ginagawa po namin. Patuloy po na maging katulad po ng buhay ng aming pong Panginoon. Salamat pong muli sa gabi po na ito, Ama. At muli ang lahat po ng ito ay amin pong sinasamo at hinihiling. Pinapasalamatan sa matamis na pangalan po na itong bugtong na anak ng si Kristo Jesus. Amen. Good evening po at salamat po. God bless po sa ating pong lahat, mga kapatid. Good evening and God bless po sa ating lahat. Good evening po. God bless po. Good evening po, God bless.